Paano kung ang trabaho mo ay sumagot lang ng tawag at ang sahod mo sa isang buwan ay 60,000? Madali 'di ba? Pero bakit laging may panginginig sa katawan ng mga empleyado roon? Bakit sa bawat tawag ay may umiiyak, sumisigaw, humihingi ng tulong na para bang hindi sila galing sa mundong ito? Ito ang kwento ni Renzo. Hi Pocoyo, itago mo na lang ako sa pangalang Renzo, 25 years old, fresh graduate at taga-Tondo, Manila. Hindi ko alam kung bakit ko to ginagawa, pero pakiramdam ko, kailangan kong ilabas to. Dahil sa totoo lang, simula nung pumasok ako sa trabahong yun, hindi na ako muling naging ako. Nagsimula ang lahat ng halos 3 buwan akong tambay. Sa totoo lang, hindi ako mapili sa trabaho, pero wala talagang tumatanggap sa akin. Hanggang isang araw, habang nag-i-scroll ako sa Telegram channel ng mga hiring, may nakita akong kakaibang post. Hiring, graveyard shift listener. Makinig lang sa tawag, bawal magsalita. Mataas ang sahod, confidential company. May kasamang address at time, walang masyadong detalye, parang scam. Pero dahil desperado na ako, sinubukan ko to. Unang pagpasok ko pa lang sa building, parang ritual na ang onboarding. Bawal pumasok ng maaga ulit. Dapat eksaktong 10 o'clock PM, dapat nasa loob ka ng building. Isang lumang opisina sa Makati na walang signage, walang logo, parang abandonado, pero may mga guard sa loob na nakaitim. Pagpasok mo, bibigyan ka ng maskara. Hindi pang Halloween, hindi pang COVID. Isa siyang corporate-looking na half mask na natatakpan ang buong mukha mo mula noo hanggang bibig. Walang pangalan, walang identity, at higit sa lahat, bawal makipag-usap. Ang sahod ay around 60,000 in 1 month. At sa briefing at kabilin-bilinan sa akin, sagutin mo ang tawag, wag na wag kang magsasalita. Huwag mong patayin ang linya. Makinig ka lang hanggang mamatay ang linya. Yun lang ang trabaho mo. Akala ko, biro lang to. Pero pag upo ko sa cubicle ko, doon ko unang beses narinig yun. Hindi normal ang mga tawag sa kumpanyang ito. Hindi siya customer service. Hindi tech support. Sa una, parang prank-prank lang. Pero habang tumatagal, hello, may tao ba dyan? May naririnig akong kumakalabog sa pinto. Hindi ko alam kung nasaan ako. Hingal, hikbi, sigaw. Wala akong makita. Madilim. Wag mo akong iiwan please. Parang may nakatayo sa sulok. Tapos biglang titigil. Tuloy-tuloy ang iyak hanggang sa mamatay ang linya. Paulit-ulit. Iba't ibang boses, iba't ibang tao, pare-parehong desperado, parehong nawawala, parehong may takot sa tinig nila na hindi mo maipaliwanag. Ang mga kasabay ko sa opisina, tahimik lang din, lahat nakamask. Si Martha, hindi niya tunay na pangalan, pero mahilig siya sa crossword puzzles. Palagi siyang may hawak na ballpen. Si Debbie naman matangkad, laging may dalang strawberry yogurt. Wala kaming palitan ng salita. Pero ramdam mong lahat kami may nararamdaman. Hindi ito simpleng trabaho. May bumubulong sa bawat sulok ng opisina. Hindi tunog ng aircon, hindi computer hum. May parang huni, parang may umiiyak sa ilalim ng sahig. Parang may humahabol sa sarili mong anino kapag tumayo ka para mag-CR. At ang pinaka nakakatakot, hindi ka pwedeng magsalita. Hindi dahil sa bawal lang, pero dahil sa sandaling buksan mo ang bibig mo habang hawak ang telepono, nag-iiba ang boses sa kabilang linya. Isang gabi noon ata ng Friday, isang lalaki ang sumigaw sa linya, "Huwag kang magsalita!" At kasabay nun, bumagsak ang ilaw sa buong opisina. Lahat kami tahimik, walang gumalaw. Ilang segundo, saka lang biglang bumalik ang ilaw. Parang walang nangyari. Hindi ko na kinaya. 3 linggo ako sa trabahong yun. Hindi ko kinukuha ang sahod ko. Hindi ko naisip ang pera. Tuwing uuwi ako, naririnig ko pa rin ang mga tinig kahit patay ang cellphone ko. Kahit walang linya. Lagi akong may pakiramdam na may nakatayo sa likod ko habang natutulog ako, na may nakasilip sa salamin ng CR, na may nakikinig rin sa akin habang nakikinig ako. Hanggang isang gabi, nakita ko ang isang kasabay kong empleyado na hindi na nagsuot ng mask. Nakatulala siya sa isang monitor, pero bukas ang bibig niya, nanginginig ang katawan niya. Sinugod siya ng mga gwardya, dinala palabas, hindi na siya bumalik, wala ring paliwanag. Kinabukasan, nag-iwan ako ng sulat sa mesa ko. I'm done, hindi worth it ang kahit gaanong kalaking sahod kung sarili ko nang nawawala. Tumigil ako at nag-resign. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong klaseng kumpanya yun. Hindi ko na rin muling nakausap si Mabel, yung babaeng nag-refer sa akin, para bang hindi na siya umiral. Hindi lahat ng trabaho ay para sa pera. May mga bagay na hindi mo dapat sinusubukan kahit gutom ka, kahit desperado ka, dahil minsan, ang kabayaran ay hindi lang oras mo, kundi kaluluwa mo.